بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Sura Al-Mudathir, ang isang nababalutan. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. O ikaw, Muhammad, na nababalot ng balabal o kapa. Mula sa Sahih Al-Bukhari at Sahih Muslim sa pagsasalaysay ni Abu Salama na si Jabir bin Abdullah ay nagsabi na narinig niya ang sugo ng Allah na nagsasalaysay tungo sa panahon ng pagpapahayag at ang paraan ng pagpapahayag ng Quran sa kanya. Ang sugo ng Allah ay nagsabi, habang ako ay naglalakad, ako ay nakarinig ng isang tinig mula sa langit. Kaya itinaas ko ang aking paningin sa dakong kalangitan at aking nakita ang dating anghel na lumapit noon sa akin sa yungib ng hira. Siya ay nakaupo sa isang silya sa pagitan ng langit at lupa. Kaya ako ay dagliang lumisang papalayo sa kanya ng dahil sa takot hanggang ako ay madapa. At saka ako ay bumalik sa aking pamilya at aking sinabi, balutin ninyo ako, at binalutan nila ako. Kaya ipinahayag ng Allah, o ikaw na nababalutan, bumangon ka at magbigay babala, hanggang aya na at lisanin mo ang Ar-Ruj, mga idolo. Pagkaraan nito, ang kapahayagan ay nagsimulang maging matindi at madalas na nagkasunod-sunod. Bumangon at magbigay babala, at ipagbunyi ang papuri ng iyong Raab, at dalisayin ang iyong mga kasuotan, at lisanin, layuan mo ang mga Ar-Ruj, mga idolo. At huwag kang magbigay ng anumang bagay upang umasang magkaroon ng higit para sa iyong sarili. At para sa iyong Raab, ikaw ay dapat na magtiis, tuparin ang iyong tungkulin sa Allah. Kaya kung ang Nakur, ito ay isang tambuli o trumpeta na ang hugis ay parang sungay ayon sa Mujahid at Tabari. Versikulo 24, Kapitulo 18. Ay tumunog, magbigay hudyat. Tunay, ang araw na yaon ay sadyang araw ng matinding kagipitan. Para sa kafirun, ang mga bagay na yaon ay lubhang hindi magaang sa kanila. At hayaan mong ako ang makitungo sa kanya na aking nilikhang nag-iisa, na walang yaman o mga supling.
At pagkaraan, siya ay pinagkalooban ko ng masaganang kabuhayan. At mga anak na kanyang nakapiling, at ginawang maayos at maaliwalas ang buhay para sa kanya. Pagkatapos, siya ay umaasa pa rin na bigyan ko ng higit pa? Hindi, katotohanan. Siya ay palaging umaapula sa aming ayat, mga kapahayagan. Ayat o aya, ito ay isang salita sa wikang Arabic na kadalasan ay tumutukoy sa mga tanda, kapahayagan, aral batas at babala na ipinahihiwatig ng ala sa tao upang magkaroon ng pagkakataon na mag-isip, unawain at magnilay-nilay sa lahat ng oras. Maraming mga palatandaan o tanda na maaring makita sa ating mga sarili at maging sa palatandaan o tanda na maaring makita sa ating mga sarili at maging sa kapaligiran na nagbibigay pahiwatig na mayroong isang makapangyarihang Diyos na dapat nating pag-ukulan ng pagsamba. Akin siyang pipilitin umakyat sa isang madulas ng bato sa impyerno na ang tawag ay as-sahud o papatawan ng nakapanghihilakbot na parusa. Katotohanan, siya ay nag-isip at nagbalak, kaya kasawian sa kanya kung paano siya nagbalak. At muli, kasawian sa kanya kung paano siya nagbalak. Pagkaraan, siya ay tumingin. Kapag dakay, nagkunot noo at tumingin ng masama. At saka, siya ay tumalikod at nagmalaki at naging matigas ang kalooban. At kanyang sinabi, ito ay walang kabuluhan maliban sa isang salamangka ng mga nagdaang panahon. At ito ay walang saysay maliban sa isang salita lamang ng tao. Akin siyang itatapon sa sakyar. Sakyar. Ito ay ang apoy ng impyerno na tutupukin nito ang kanilang mga laman, ugat, litid at kanilang balat. At ano nga ba ang maipaliliwanag sa iyo ng sakar, apoy ng impyerno? Wala itong kinaliligtaang taong makasalanan o iniiwan na bagay na hindi sinusunog o tinutupok. Sinusunog, tinutupok at pinaiitim ang mga balat. Naroroon ay 19 na anghel bilang tagapagbantay at tagapangasiwa ng impyerno. At wala kaming pinili maliban sa mga anghel bilang tagapagbantay ng apoy, at aming itinakda ang bilang nila upang maging pagsubok sa kafirun. Sa gayon, ang mga angkan ng kasulatan, Hudyo at Kristiyano, ay magkakaroon ng tiyak na pananalig at madagdagan naman ang pananalig ng mga mananampalataya at mapawi ang pag-aalinlangan ng mga angkan ng kasulatan at maging ang mga mananampalataya at yaong sa kanilang puso ay may sakit ng pagkukunwari at pag-aalinlangan, at ang walang pananampalataya ay magsabi, ano ang nilalayo ng ganitong paghahalintulad ng ala? Kaya hinahayaan ng ala na maligaw ang sino mang kanyang naisin at pinapatnubayan naman ang sino man kanyang naisin. At walang sino man ang nakababatid kung sino ang mga naglilingkod sa iyong Raab maliban sa kanya. At ito, impyerno, ay walang anupaman malibang bilang isang babala, paalaala sa sangkatauhan. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره
وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Katiyakan at isinusumpa ko sa buwan at sa gabi kung ito ay maglaho at sa bukang liwayway kung ito ay magliwanag. Katotohanan, ito, impyerno, ay isa lamang sa mga malalaki na ayat, tanda, bilang isang babala sa sangkatauhan. At sino man sa inyo ang magsikhay upang humayo ng pagsulong sa kanyang paggawa ng kabutihan o nananatiling nasa likuran sa kanyang patuloy na paggawa ng kasamaan. Bawat tao ay sanla ng anumang kanyang pinagsumikapang gawin, malibang yaong nasa kanan, matuwid at mabuting mananampalataya, na sila ay paroroon sa mga hardin na nagtatanungan sa isa't isa, tungkol naman sa mujrimum. Sila ay mga taong kriminal, makasalanan, walang pananalig sa Allah at itinatakwil ang lahat ng paniniwala tungkol sa kabilang buhay. Ano ang sanhi ng iyong pagpasok sa impyerno? Sila ay magsasabi, kami yaong hindi nag-aalay ng pagdarasal at hindi rin nagpapakain ng mga miskin, dukha at maralita. At kami ay palagiang nagsasalita ng mga kasinungalingang kasama ng mga taong walang kabuluhang magsalita, sinungaling. At palagian naming itinatakwil ang araw ng paghuhukom, hanggang sumapit sa amin ang katiyakan ng kamatayan. Kaya walang tagapamagitan ang maaring mamagitan sa kanila. Magkagayon, ano ang masamang dahilan at bakit sila, nakafirun, ay tumalikod mula sa pagtanggap ng paalaala? Natila sila ay mga nangangatatakot na asno na tumatakas mula sa bangis ng leon. Ngunit, bawat isa sa kanila na sumasamba sa mga Diyos-Diyusan ay nagnanasang pagkalooban ng mga pahinang nakalatag nagmula sa Allah. Katiyakan, ngunit sa dahilang hindi nila kinatakutan ang kabilang buhay, walang alinlangan. Ngunit tunay na mga ito, ang Quran, ay isang babala. Kaya sino mang magnais, hayaan siyang maglayong basahin ito at tumanggap ng babala mula sa Quran. At sila ay hindi makatatanggap ng babala maliban sa kapahintulutan ng Allah. Siya ang tanging isa na dapat katakutan at siya ang tanging isa na nagpapatawad ng mga kasalanan.